mga ka-tips, welcome back sa Print Tips. Ayan. So ngayon, gawa ulit tayo ng tutorial pagdating naman sa paggawa ulit ng back-to-back business card. Ayan. So itatakan natin dito yung paggamit ng Photoshop template na ginawa ko, which is free pag pumunta po kayo sa ating Facebook group. Yan, so yung link po nasa bio or nasa aking website. So click nyo lang yun para ma-redirect kayo sa ating mga social media accounts. Okay, so ito yung ating business card. Yan. Piprint tayo na ito back to back. Yan. So yan po yun, no? So gamit natin yung Photoshop template. Yan. Okay, let's go. Okay mga ka-tips, una sa lahat buksan natin yung ating Photoshop. Ayan. So, dito sa Photoshop natin, open ulit natin yung ating template na front and back para sa business card. So, ito po ay free lang. Kung gusto nyo makuha to, na doon po sa ating Facebook group, kaya mag-join na kayo. Yung link po nasa ating bio or doon sa my website section ng aking profile dito sa TikTok. Yan. So, meron pong isa dyan na nakalagay na edit me or kahit na ano po dyan sa mga layers na yan, i-double click ninyo or i-right click ninyo and edit contents ay pwede nyo pong i-edit. Pero isa lang yung edit ninyo and then ma-update na po lahat. For example, ito, tanggalin natin yung mga yan kasi hindi naman natin kailangan yon. And then yung design po ninyo na nagawa na ninyo kung saan man, sa Canva, sa Corel, o sa Illustrator or kahit saan, no? I-drag nyo lang po dyan. Kunin nyo na lang po yung size dyan, ano? Sa may mismong Facebook para sakto na. Pero hindi nyo po isasagad yung design ninyo. Nakikita po ninyo may guide po dyan. So hanggang dun lang yung mga details ng inyong ipiprint. Okay, so yan na po yun. Na-update na. Then yung sa likod naman, ganun din. Yan o, i-right click ninyo. Then may nakalagay po dyan na edit me yan. Or i-edit nyo muna yung pangalan. Right click nyo. And syempre napin po ninyo dyan yung edit contents. Yan, right click, edit contents. Yan. So, ma-open niyo siya and then pwede niyo na po dyan i-drag ulit yung inyong design. So, yan po yung inyong design. Igitna nyo na lang. Ihanap nyo na lang yan. Kung sa gitna yan. Actually, yan na yung gitna niyan eh. Hindi ako nagkakamali. Ano? And then, gawin nyo na lang puti din yung pinaka-background ng layer. At kung kulay itim yan, di gawin yung itim. Basta yung excess po nun, no? Basta yung buong area na yun, makoberan nyo ng kulay ng inyong design. Para sakto siya pagka kinat na. Okay, so eto naman, ipiprint naman po natin siya. Okay, ito po yung settings po natin. Ang gamit po natin dito ay yung Canon G2020 series. So yun po ang gamit ko sa mga business cards, mga flyers, invitations. Kasi maganda po yung output niya at kayang-kaya po ang makapal. So yan, matte photo paper yung settings natin. Then standard lang. Huwag po kayong nag-high. Standard is enough. Yung high, hindi kailangan yun. Kahit sa pigment po kayo mag-high. Puro standard lang po. Okay, so ito po yung printer po natin, yung Canon G2020. Mahigit isang taon na po yan. Hindi pa po ako nagpapalit ng inkwise pa niyan. No? Gamit na rin po yan. Minsan natatambak yan. No? Pero pagka may project talagang maramihan. Okay, kasi ngayon din, kasabay ng business card na to, yung mga tawag dito, data sheets. So yun po pala yung material na gamit natin, yung puff double-sided photo paper na 250 GSM. So ito na po yung actual na print po niya. So pangalawang page pa lang po yan. So imagine kung naka-high yan, mas matagal. So yan po yung kanyang output. Okay, so tapos na po sila na print. So ganito po natin siya babalik ta rin. So i-flip po natin siyang ganon. Yan. So ulitin po natin, ano. So naka-flip po siyang ganyan. Yung original po niya nakaganyan. So i-flip mo lang po yan. Okay, flip po natin. Horizontally din, hindi vertically. Yan. So na-flip natin, pwede na natin siyang ilagay doon sa may tray. Okay. Ganyan po yung sa may likod na part na. Yan. Okay. So dito po sa template na ginawa ko, tiwala na po ako dyan. Hindi ko na kailangang i-trial and error. So matik na yan na sasakto dun sa design po natin or print po natin sa harapan. Okay. So same settings lang din po yung gagamitin natin dun sa settings po natin sa una.
So hindi na po natin babaguhin yan. Okay, so ito na po yung ating printed output. So pansin po ninyo lagi, no? Ito po yung lagi kong ginagamit na ruler. So check nyo po sa aking showcase, punta ko sa aking profile, then yung my showcase, check nyo doon na doon po yung ruler po na yun kung gusto nyo bumili. At favorite tool ko po yan, gamit ko po yan sa kahit ano. At mas makapal po doon sa kabilang side na yun yung space, kasi diyan ko po kinakat yan bago ko isalang sa may die cutter. Yan, para dalawang beses nila akong mag-cut dyan sa tinuturo ko and then dyan sa may gitna para sakto siya sa may sukat ng die cutter. Okay, so gawin na natin. So yan po yung sample yan na na-print na natin. So hindi na natin ito laminate. Ito ay yung ordinary lang na back-to-back print gamit yung ating 250 GSM na photo paper. So ikat natin yung excess na puti sa gilid and then ikat na rin po natin itong nasa gitna, diba? So dalawang beses lang ako nag-cut and then pwede ko na siyang ipasok sa may die cutter. Gamit yung die cutter, kakat na po natin siya isa-isa. Yan, so magbe-base lang kayo lagi dito sa may main design ninyo, sa may information side. Okay, then yung likod, since may print bleed yun, malapad yung print nun, so hindi lalagpas yung inyong back-to-back print. So kahit na may kulay pa man din yung likod na side. So ito po siya, yung output po natin. Although yung design na naitaon na ginagawa ko ngayon white lang. Actually mas maganda yung mga ganyang business card lang. Simple lang. Okay ka-tips, so kung nagustuhan mo yung tutorial na to, please follow the Print Tips at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. May bagong tutorial ako doon ngayon regarding sa sticker print and cut using Cameo. Okay, so kung gusto niyo yung template, pasok lang kayo sa group natin. Link in bio. Salamat!